Tinawag ng di kilalang lalaki si Bjorn pero pinagtabuyan naman siya ng ating bida. Walang oras itong hero natin sa ganitong mga bagay. Mga scammer lang kasi ang gagawa ng ganitong galawan, yung tipong tatawagan ka sa daan kahit di mo naman siya kilala. Pinatatahimik naman siya ng lalaki, ayaw nitong makuha ang atensyon ng ibang taong naroon. Sinabi niya kay Bjorn na nasa parehas silang sitwasyon nito. Hindi naman maintindihan ng ating bida ang ibig niyang sabihin. Bigla namang nagbanggit ang lalaki ng mga salitang di iba sa ating bida pero pilit niyang tinatago o iniiwasan. Tinanong siya ng lalaki na tila mula sa isang mayamang pamilya kung saan siya nanggaling. Sa Amerika ba? Sa Thailand? O sa Europe? Nagulat naman si Bjorn nang marinig ito. Iniisip niya kung ano na naman itong napasukan niya. Nagpatuloy pa ang lalaki sa pakikipag-usap ng casual kay Bjorn at hinahaluan niya ito ng mga salitang mula sa Earth. Hindi naman sumasagot si Bjorn at nanatiling tahimik. Hindi niya rin kasi alam kung paano ito tatanggapin. Hanggang sa maalibadbara na siya rito. Alam niya kung paano siya makakaalis sa sitwasyong ito. Ito ay ang barbarian method. Pinakita niya sa lalaki na naasar na siya gaya ng ibang barbarian kapag di nila naiintindihan ang isang bagay. Sinabi niya sa lalaki na itigil na nito ang pagsisilita ng mga bagay na hindi niya maintindihan at sabihin na lang ng lalaki ang tunay na pakay niya. Medyo na-intimide naman ang lalaki kay ito na pa-atres ng bahagya. Sinabi niya na muntik na siyang maniwala kay Bjorn sa galing nitong umarte. Alam niyang 3 buwan pa lang ang nakalilipas mula nang dumating si Bjorn sa Rafdania kaya't bilib ito sa galing niyang magpanggap. Nagkunwari namang naasar ang ating bida nang sinabihan siyang umaarte lamang. Muli niyang sinabihan ang lalaki na wag nang magpaligoy-ligoy pa at sabihin na lang ang gusto niyang sabihin ng direction. Pilit naman siyang kinakalma ng lalaki at sinasabihang mag-relax muna. Hanggang sa banggitin ng lalaki ang katagang nagpahamak sa kanya. Sinabihan niya si Bjorn kung napunta rin ba siya dito dahil sa Guam. Nang marinig ito ng ating bida ay nagets na niya ang nangyayari. Patuloy naman sa pagsisilita ang lalaki. Pinupuri nito ang galing ni Bjorn dahil sa loob lang ng 3 buwan ay nagkatitle na siya. Samantalang siya ay 3 taon muna ang nakalipas bago siya tuluyang maka-adjust sa lugar na ito. Nagngingit-ngit naman sa galit si Bjorn dahil balak pa siyang lukohin ang lalaking ito. Napansin naman ng lalaki na tila walang nagbabago sa ekspresyon ni Bjorn kaya't sinabihan niya ito na hindi na niya kailangan pang sabihin kung saan siya nagmula dahil ang mahalaga ay pare-parehas lang naman silang galing sa ibang mundo. Sinabi rin nito na meron silang grupo ng mga outsiders na tinatawag na Guam Association at kaya siya narito ay para ayain si Bjorn na sumali sa kanilang grupo. Pero ibang sagot ang nakuha niya kay Bjorn. Tinanong siya nito kung isa ba siyang evil spirit. Successful ang pambabaliktad ng ating bida. Ngayon ay nailipat na niya sa lalaking ito ang pressure na mapagbintangan na isang evil spirit. Pero hindi basta-basta na tinag ang lalaki, tahasan na niyang inamin na isa siyang evil spirit pero nang magpapaliwanag na siya ay hindi na siya pinaporma pa ni Bjorn. Samagaw ng malakas ang ating bida, nag-eskandalo siya ng matindi. Pinagsigawan niya na ang lalaking kaharap niya ay isang evil spirit. Sinabi niya rin na turo ng leader nilang mga barbarian na kapag nakakita siya ng evil spirit ay kailangan niya itong tapusin kaagad at baka makatalon pa ito sa ibang katawan. Nagulat naman ang lalaki sa reaksyon ni Bjorn, di niya inaasahan na ganito ang kalalabasan ng kanyang ginagawa. Nakuha na din nila ang atensyon ng ibang tao sa paligid. Hindi naman dito nagtatapos ang pagpapanggap ni Bjorn. Kailangan niyang umakto na isang tunay na barbarian kung ayaw niyang mabuko. At dahas ang isang dahilan para mapatunayan mong isa kang ang ganap na barbarian. Hindi na hinayaan pang magpaliwanag ni Bjorn ang lalaki, pinatikim na niya ito kaagad ng kamao niya. Kinagabihan sa loob ng isang security agency. Nagulat ang mga taong narito nang makita si Bjorn. Ang tanyag na hero ngayon na tinatawag na Little Vulcan. Sa loob ng isang silid kung saan nakadetena ngayon ang ating bida. Nagpasalamat sa kanya ang isang kawal dahil nakaligtas noon ang kapatid niya sa loob ng labyrinth dahil sa ginawang kabayanihan ni Bjorn. Tinanong naman ni Bjorn kung kabilang ba sa Jarwi clan ang kanyang kapatid. Sinabi naman nito na kabilang lang ito sa mga normal na adventurers na naroon. Nagulat naman si Bjorn pero mukhang hindi siya ang dapat pinapasalamatan nito kundi ang swerteng taglay ng kapatid niya. 10% lang kasi sa mga ito ang nakabalik ng buhay sa Rafdania.
Iniba na ni Bjorn ang usapan at sinabing nagugutom na siya. Tinanong niya rin kung hanggang kailan siya dapat maglagi dito. Medyo naasar na daw kasi siya dahil hindi niya tuluyang natapos ang masamang espiritu. Ilang oras bago sila mapadpad sa security agency. Ginulpi ni Bjorn ang lalaking nagpakilala na evil spirit. Tumawag ito ng pansin maski na sa mga sundalong naroon. Kaya naman naawat na nila kaagad si Bjorn bago pa niya mapatay ang lalaki. Hindi naman ito ang tunay na pakay ng ating bida. Nais niya lang gulpihin ito ng todo para makabawi sa muntik ng pagkakabuko niya at para na rin maging makatotohanan ang kanyang pagpapanggap. Sinabi ng isa sa mga kawal na iniimbestigahan pa nila ang mga pangyayari kaya't hindi pa pwedeng umalis si Bjorn hanggat hindi pa lumalabas ang resulta nito. Bigla namang may pumasok na isa pang kawal, agad siyang nag-report sa kapitan niya. Sinabi niya na ang lalaking ginulpi ni Bjorn ay nakitaan nila ng token mula sa Evil Spirit Hunter Association. Nagulat naman ang kapitan niya dahil hindi halata sa mukha ng lalaking iyon na isa siyang Evil Spirit Hunter. Hindi naman gaanong maintindihan ni Bjorn kung anong pinag-uusapan ng dalawang ito. Makalipas ang ilang sandali sa silid kung saan nagpapahinga ang lalaking ginulpi ni Bjorn. Isang may mataas na katungkulan mula sa palasyo ang bumisita sa kanila para tignan ang insidenteng kinabibilangan ni Bjorn. Sinabi niya at kinumpirma na ang lalaking binanata ng ating bida ay hindi isang evil spirit. Kinontra naman ito kaagad ni Bjorn at sinabing nagmula na sa bibig ng lalaking ito na isa siyang masamang espiritu kaya hindi niya matanggap na bigla nilang sasabihin na hindi ito ang nangyari. Hindi siya makapapayag na maloko ng isang evil spirit. In-game sa pag-arte itong bida natin. Sinabi naman ng lalaking galing sa palasyo na ganito talaga ang protocol nila lalo na sa adventurer na sa maiksing panahon ay malaki na kaagad ang na-improve. Sinabi niyang parte ito ng sistema nila. Nagpapanggap naman si Bjorn na hindi naiintindihan ang pinapaliwanag ng lalaki. Sinabi naman ng kapitan sa kanya na mukhang siya itong pinaghihinalaan na masamang espiritu. Lalo namang nagngit-ngit sa galit si Bjorn nang marinig ito kaya't siya ay nagwala. Sinubukan siyang pigilan ng dalawang kawal pero nahirapan pa rin ang mga ito. Sinasabi naman ng lalaki na normal lang itong nangyayari kaya't hindi na kailangan pang magalit ni Bjorn. Pilit naman silang pinagpapaliwanag ni Bjorn pero di na magawang pasimplihin pa ng mga tao doon ang sinabi nila kaya't humingi na lang sila ng pasensya sa ating bida. Gabi na nang makalabas sa security agency si Bjorn. Habang naglalakad pa uwi ay sumagi sa isip niya ang mga nangyari. Hindi niya inaasahan na marami nang alam ang mga tao sa Rafdanie tungkol sa mga kagaya niya. Buong akala niya ay bano ang mga tao dito sa Rafdanie pero mukhang may marunong naman sa mga ito. Buti na lang talaga ay nahalata niya ang maling pagkakasambit ng salitang game dahil naging go aim ito. Ngayon alam na niya kung paano nadakip si Tar-Ikan. Sa isang kakaibang lugar na kung saan wala kang maaasahan sino man tas biglang may lalapit sa'yo at sasabihing parehas kayo ng pinagdadaanan. Siguradong bibigay ka talaga sa patibong nila. Habang iniisip ang mga bagay na ito ay mas lalong kinakabahan si Bjorn pero laking pasasalamat pa rin niya dahil nalagpasan niya ang pagsubok na ito at nakauwi pa rin siyang buhay. Pagpasok naman niya sa isang silid ay may nakita siyang sulat na nasa sahig at nang kanya itong pulutin at buksan ay tumabad na kanya ang isang red pill. Binasa naman niya ang nakasulat dito at napag-alaman niyang gamit ng sulat na ito ang lengguwahe ng Earth. Sinasabi sa sulat na ito na isa lamang itong random na pagpapadala sa mga individual na hinihinalang player ng Dungeon and Stones. Sinabi dito na kung nababasa niya ito ay kailangang wag niyang ipagsabi sa iba na isa siyang player. Sinabi din dito na wag na nitong i-translate pa kung sakaling mahuli siya ng mga evil spirit hunters. Nakasaad sa sulat na ito na merong komunidad ang mga players at sa oras na kainin niya ang red pill ay magiging miyembro na siya nito. Sinasabi naman dito na kung wala siyang balak na sumali ay itapon na lang niya ang pulang pill. Hinihiling ng may akda ang kaligtasan ni Bjorn. Lumipat naman ang eksena sa isang silid ng isa sa royal family. Nag-report ang lalaking galing sa security agency. Nakarating na sa palasyo ang ginawang panggugulpi ni Bjorn sa tauhan nila. Pero mukhang ayos lang sa kanila ito. Sinabihan na nila ang lalaki na wag masyadong eye pressure si Bjorn pero mukhang nanggigil itong makahuli ng masamang espiritu. Mukhang ginawa niya ito dahil napag-alamanan niyang 3 buwan pa lang na narito si Bjorn kung sakaling evil spirit man siya.
Gamit ang isang bowl ang crystal na nagsilbing CCTV nakita nila kung paano kumilos si Bjorn sa harap ng agent nila. Sinabi ng lalakig tila leader nila na ang normal na reaksyon ng isang evil spirit ay tumakbo pero iba ang ginawa ni Bjorn. Inatake niya ito ng walang hesitasyon gaya ng isang tunay na barbarian. Kaya naman napagpayahan nila na si Bjorn anak ni Yandel ay isang tunay na barbarian at hindi masamang espiritu. Ang pagkakakuha nito ng titulo sa loob lamang ng 3 buwan kahit na hindi ito masamang espiritu ay talaga namang kahanga-hanga. Mukhang nakatadhana talaga si Bjorn na maging isang bayani. Makakabuti ito para sa buong Rafdania.